Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok, feel at home. Grabe! Feel ko lang need ko i-check yung recording from time to time kasi nga, last time na nag-record kami ng 39 minutes na episode, pagka-click ko ng stop, hindi siya na-record. Like, 1 minute lang yung na-save. And hindi ko alam kung bakit. So, natatakot ako na baka maulit ngayon. Kaya 2 episodes yung utang ko this week because hindi ko na siya nagawa ng paraan last time. So, hindi lang kayo yung wini-welcome back ko sa Yanni's Room dahil ewan ko kung bakit, feeling ko ngayon lang din ako nakabalik sa kwarto ko. Kasi gala ako ng gala. That's on me. Kasalanan ko yun. Ako yun. Okay, like ang haba kasi ng January and feeling ko, ang dami kong lugar na napuntahan nung January. So, ang pinaka-recent na pinuntahan ko is kakagaling ko lang ng LU. Kakauwi ko lang galing LU. And feeling ko, yun yung best LU trip ko so far. Nakatawa kasi nagre-reply yung mga tao na lokal na daw ako sa LU. Ang OA talaga ng lokal na sa LU. Kasi, nung November, 2 beses ata kaming bumalik ni Kim ng LU. Isang first week of November and then isang third week of November. Tapos tigpo 4 days, 3 nights. Yung first week of November, yung first trip ko to LU, good shit pare. As in, super na-enjoy ko talaga. Ang daming nangyari, actually. Pero yung second trip ko kasi sa LU, dahil ang liit lang nung interval nung punta namin ni Kim. Ate, parang medyo bagot na bagot kami ni Kim nung second trip. Like, gusto na naming umuwi. Mga third day pa lang. So, parang after ng trip na yun, hindi ko naman winish na parang gusto kong bumalik ng LU agad. Actually, sa isip ko nga parang 6 months pa siguro bago ako babalik. Kasi excuse me, ang haba ng biyahe papunta ng LU. Like, nakakaloka. 6 to 7 hours? Unless like gabi kayo babiyahe. Which is feeling ko nung first trip namin kasi madaling araw kami bumiyahe. So, parang 4 to 5 hours lang yung biyahe in my mind. Pero, usually, 6 to 7 hours siya. Tapos, ang sakit sa katawan. Ang sakit sa leeg. Kaya nga, sinabi ko to sa broadcast channel. Ang dami sinasabi. Pero sinabi ko sa broadcast channel ko, hindi ko magets paano kinakaya ng mga taong papunta ng Lawag. Kasi sa Lawag ata, like, mas mahaba, 9 hours. Okay. Baka isipin nyo ang random, saan galing yung Lawag? Usually kasi yung bus na sinasakyan namin pa LU is Manila to Lawag. Kaya naisip ko lang. Kasi buryong-buryo ako pag nabiyahe ako from Manila to LU dahil ang tagal. Ang sugal talaga, kaya hindi ko naman pinagplanong bumalik agad. Ang kaso nagkayayaan kasi kami ng friends ko, hindi ko alam kung bakit ako nagpapaliwanag, pero gusto ko lang kasi talaga ikwento sa inyo. Nagkayayaan kami ng friend ko na pumunta ng LU. So yun, bumalik ako LU. And good shit. That's all I can say to that. Super excited ko na mag-shoot ng podcast. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because ngayon lang ulit ako nakabalik ng kwarto and feeling ko ngayon lang ako makakapag-catch up with you guys. Parang sobrang dami kong baon na kwento. Like, Mama, ito yung journey ko sa past 2 to 3 years. Like, ganun yung feeling. Ang OA actually. But anyway, for our episode today, ako muna ulit because yung last episode is my guest na super ganda ng reception. Ang dami naman nagkagusto dun sa episode na yun. Thank God. So, ako naman muna ulit. Pwede? Pwede Yanni's Room ulit. Sa kwarto ko ulit, tas ako muna. Okay. Thank you. So, yung gusto kong pag-usapan for this episode ay very timely. Very timely. Hindi siya timely to the Filipino people. Timely siya for me. I mean, ganun. Kasi dumating na yung... Aray. Dumating yung portrait ko from boxcamera.ph. So, ang dami nagtatanong sa akin since last year. Ang OA nung ang daming nagtatanong. Ang daming nagtatanong sa akin since nung graduate ako kung bakit hindi ko pa pinopost yung sablay pic ko sa Instagram. Hindi naman sa required, pero yun nga, ba't di ko pa siya pinopost? Napost ko naman siya sa Facebook, sa Twitter, pero hindi ko siya ginawang IG official. Wow. Kasi nga, maarte kasi ako. Dream ko talaga na magkaroon ng portrait sa box camera. Una ko na-encounter yung box camera sa event ng Cycle Prod. Tapos, hindi kasi siya mura, okay? So, parang sa isip ko nun, gusto ko talaga magkaroon ng portrait with them. Siguro sa special event of my life. Kaya, hindi muna ako nagpa-picture that time. That was 2023. And then, nung graduate ako, sabi ko, okay, hindi pwedeng hindi. Kukuha ako ng sablay pic ko sa box camera.
And I think kasi hindi sila yung parang booking system. Usually, like, sa pop-ups lang sila. So, nag-abang talaga ako ng pop-up. Na-attend sila para makapagpa-picture. Ayun. So, okay. Oh my God, crazy! Ngayon ko lang siya in-unbox. Kahapon kasi siya na-deliver. Galing nga akong LU. So, sabay-sabay natin siya makikita. Nakita ko na, pero parang blind box lang. Tignan niyo kasi yung ano niya. Ganito yung lalagyan niya, di ba? Sobrang intimate nung process actually. Sobrang personal and intimate. Kasi hindi siya yung basta pipicturean ka lang pagkaupo mo doon. I think nag-prepare kami for 20 minutes or so. Kasi sobrang tedious. Merong minimix, so na chemicals, I don't know, yung light, need na precise yung measurement ng something sa camera. Anyway, basta, sobrang tedious ng process. Kaya, I feel like, mas special siya. Para ako naiiyak. What the hell? So, ito yung tsura niya. Crazy! Shit, crazy! Ito. Okay, pang thumbnail. Let's give it a moment. Okay, para need ko ng moment, guys. Wala lang. Alam nyo, nung nandun kami, habang pinipicturean to, di ba nga, ang daming nangyayari, ang tagal. Parang tinatry talagang i-perfect everything. Kasi hindi mo siya pwedeng i-retake. Hindi nga siya parang digital camera. Feel ko lang yung experience of having my portrait taken sa box camera. All that process. Para siyang like, it gives justice to my college experience. Ganun yung, sorry, nagagalaw ko ata yung mic. Pero parang ganun yung feeling niya for me, na ganito ka tedious yung process, ganito ka careful yung pag-take ng picture na to. Same lang sa dinanas ko sa college, siguro. So, okay. Ang taba ko lang dito. Grabe, no? Talagang una agenda ko, i-fat shame yung sarili ko. Nung una ko 'to pinakita kay Kim, grabe yun yung una kong comment. Sabi ko, "Kim, ang taba ng braso ko dito." Pero wala akong pake, dedma, kasi voices in my head lang yun. Ang tagal kong hinintay na makuha 'to, so thank you po, sir. Natatakot ako sabihin, kasi alam ko, Jov Lorenzo kasi yung name. So, is it Jovel or Jov? Thank you po, sir. Jov. Tama? Okay. For having my portrait taken. Super inabangan ko to, super dream ko to. Well, anyway, yung topic kasi na gusto kong pag-usapan for this episode is LB! LB na naman? LB na naman? Hindi. Pag-graduate ko pa lang last year, August 2024, sinabi ko na sa sarili ko, actually hindi agad-agad, siguro mga a month after, naisip ko, parang gusto kong gumawa ng topic ng podcast episode about my LB experience. Or parang about graduation. Okay? Kasi may isang feeling na hindi ko in-expect na magsasuffer ako from after graduating sa LB. And that is grief. I feel like no one warned me, ang arte. Pero I feel like walang nagsabi sa akin about the grief na mararamdaman ko upon graduating and upon leaving LB. Kasi naman, mga ate, graduation is malaking life transition din siya. As in, i-leave mo na yung college and mag-enter ka na ng new chapter na suddenly, everything feels so real. Everything feels more serious na parang, hindi na ako nag-aaral. Parang, adulthood, as in, grabe yung grief and grabe yung uncertainty that I felt after graduating. And nung na-feel ko yon that time, sabi ko, I have to talk about this. Kasi, I just feel like bakit hindi ko to narinig ever from anyone? Yun yung iniisip ko nun. Feeling ko, mas amplified yung grief na na-feel ko nun kasi I feel like compared to schools na nasa Manila, yung Los Baños kasi, grabe, like, I had to move to LB. 'Di ba? For college, like, nag-iba talaga yung lifestyle ko drastically, I feel. Kasi,
as a Manila girly, grabe parang na-displace ako. Kailangan kong tumira sa LB for college. And sa LB kasi, ibang buhay din talaga yung andon. Para talaga siyang bubble. Iba yung routines ko nung andun ako, yung people na nakakasalamuha ko everyday. Iba yung life na dinanas ko na nasa LB ako. Nakabuo ako ng isang buong bagong buhay nung nag-move ako sa LB. So, when I had to leave LB, somehow I also needed to leave that life behind. Hindi talaga katulad ng feeling ko kasi, kung nag-aral ako sabihin natin sa UP Diliman or any university na nasa Manila, if matapos yon like if graduate ako, andito lang din naman ako sa Taguig. So basically, parang hindi naman isang buong life change yung mangyayari if iiwan ko na behind yung college life. So yun, feeling ko yun yung difference kung bakit sobrang whiplash nung grief and sadness that came with leaving LB behind. Grabe! Ang dami agad na sabi. Kasi guys, as in, ibang-ibang yani yung pumasok ng Los Baños at ibang-ibang yani yung lumabas ng Los Baños. Nung pumasok ako ng LB, sobrang Manila girly pop ko, but very excited ako na mag-move sa Los Baños that time. Kasi, third year na ako eh. Third year na nagkaroon ng face-to-face. So, first to second year ko, online classes lang. Originally naman talaga kasi guys, ang plan ko is, nung nag-upkat ako, ang first choice ko kasi is UP Diliman. Broadcasting Communication. Sorry, super excited ko lang mag-talk about this. Broadcasting Communication. And then, pumasa ako sa UP Los Baños sa Communication Arts. Which is, so second choice ko for my campus is UP Los Baños. Tapos, first choice ko for my course ay Communication Arts, which is yung course ko. Na-miss ko yung mga motor. Feeling ko, tagal ko talagang hindi natulog dito sa kwarto na to. Going back, yung Communication Arts, wala akong alam about that course actually. Hindi ko alam kung anong curriculum niya, hindi ko alam na may mga major siya. Pinili ko nga lang kasi siya kasi may communication at may art. So sabi ko, okay, tara, dito tayo sa Com Arts. Kasi guys, ang advice, if gusto mo mag-broadcom sa UP Diliman, ito yung sinasabi nila, ang pinakamalapit na choice mo dapat sa LB ay Developmental Communication. So yung DevCom, yun talaga originally yung first choice ko for my course. Pero, hindi ko siya pinili kasi parang mas vibe ko yung Com Arts. Which is true. Tama yung gut feeling ko. Thank you, Lord Jesus, na dun mo ako dinala. Okay, meron din kasi talaga akong reservations about broadcasting communication sa UPD. Although gustong-gusto ko siya makapasok doon before. Pero kasi hindi ko nakikita na yung gusto kong trajectory ng career ko ay Pakara David, reporting, may Jorn, ganon. Hindi ko alam kung ganon yung sa Broadcom, pero kasi ganon yung impression ko that time. So, even if gustong-gusto ko siya, meron akong reservations about the course. Fast forward to, nung lumabas na yung UPCAT results, UPLB ako nakapasa sa first choice ko, which is Com Arts. So that time, ang plan ko pa is, lilipat ako ng Diliman after. Pero dahil nga pandemic, and marami na rin kasi ako naging close noon kahit online class lang. Like, nagkaroon ako ng orgmates ko, UPLB Com Arts, so hello. Kahit bawal mag-org pag freshman. Pero ayun, madami ako naka-close. Tapos, grabe nila i-hype yung LB. As in, grabe nila sabihin na, sobrang ganda sa Los Baños. Iba yung experience sa Los Baños. So, ako naman, that time sabi ko, nakakapanghinayang naman kung hindi ko may experience yung LB. And nagustuhan ko yung course ko. As in, if pina-follow nyo ako sa IG nung pandemic, may mga times lang na nag-IG live ako na nagyayap lang ako about my readings. Kasi, yung mga readings sa Com Arts, so theories, communication theories, sobrang interesting to me how na-explain ng social science and ng mga critical theories yung daily phenomenon that we experience every day. Even yung complexity ng relationships natin with each other, even yung
how we make sense of our reality. Wow, puta, hello? As in, sobrang gustong-gusto ko siya. Kaya like, hindi ko na talaga iniwan yung com arts nun kasi feeling ko nagustuhan ko talaga yung course. Tapos meron kasi kaming theater kasi sa communication arts, meron 3 major, which is speech communication, theater arts, and writing. Ang first choice ko nun ay theater arts, and then second choice ay speech com. Kasi speech com, feel ko yun yung pinakamalapit sa verbal, reporting, which is feel ko yun yung expertise ko, ha? Yun yung area ko. Pero nag-theater arts ako nun kasi fun, and because performance and acting, I'd like, kasi kung paano ko i-describe yung magiging inclined ko sa communication as a course, mas inclined ako sa performing arts na part rather than sa formal na broadcasting and academic So, parang ako mas gusto ko yung performance aspect ng communication as a subject or as a course. Kaya theater arts yung first choice ko nun. And I did. Kinuha ko, naging theater arts major ako, mga te. Pero, nag-shift din ako after. Kasi, ang hirap mag-theater arts online. Sobrang crazy. Nag-take ako ng isang major ng theater arts. Asian theater yon. Tapos, Japanese theater yun eh. No ata yun or kabuki. As in, mga te, nag-isipan yung nagsushoot ako sa kwarto ko. Ipapakita ko na lang yung video. Pero ika-cut ko kaagad kasi nakakahiya. Parang hirap kasi gaganon-ganon ka. So, ang hirap mag-theater arts ng online. So, nag-shift din ako to speech com. Okay, wow, grabe. Journey. Anyway, asan ako going back, mas inclined ako sa performing na aspect ng com. Tapos, sa com arts kasi, meron na kami mga theater arts na subject that time. Kaya, parang sabi ko, okay, gusto ko ma-experience yung LB, yung thought of lalayo ako ng Manila, exciting as fuck siya for me, guys. Exciting as shibal. So, parang new, like, a change naman, di ba? Sa life. So, hindi ko na rin ginusto lumipat ng UPD. Hindi na ako lumipat ng UPD after a year. Nag-face-to-face na lang kami. Nag-visit pa ako nun sa Los Baños. Wala pang news of face-to-face classes. Pero pumunta kami ng friends ko sa LB just to experience yung place. And grabe! Sobrang ganda. Wow, okay. I-hype ko talaga ang UPLB. Pasensya na sa ibang mga taga-UP campus. Kung gusto nyong i-hype yung campus nyo, go. Pwede naman kayong gumawa ng sarili nyong video or episode. Pero shit. Something about UP Los Baños. Crazy. May isa kasi talagang buong mundo ang UPLB. Sobrang daming green. Sobrang daming puno. Sobrang daming grass to touch. Also, because college town kasi ang LB, may isang buong mundo doon, inside. Andun yung mga inuman, andun na yung mga kainan na mura, mas mura kaysa sa Manila. And then, yung apartment ko that time, yung apartment na tinake ko nung lumipat ako doon, yun din yung apartment ko until I graduated. Yung apartment, relatively, mas mura siya compared to Manila. Yung apartment ko noon ay, feel ko medyo mas mahal na part yung apartment ko, which is 7K for a solo apartment. Pero kasi guys, malaki siya. Malaki siya for me, na mag-isa. Pero kasya din siya for 2 people. Tapos, humane siya. As in. Kasi kung nakikita ko dito yung mga apartment sa Manila, lalo na yung may pinsan ako nag-aaral sa UPD, na naghahanap siya ng apartment near UPD. Like, wala kang mahanap na 7K na apartment na solo na kasing laki ng apartment na meron sa LB. And then, feeling ko inhumane yung apartments na meron sa Manila. Pag ang price range ay nasa 5 to 7K, meron bang apartment sa Manila na 5K? Feeling ko wala. Kasi from what I heard sa mga friends ko nag-aaral sa Manila, yung ganong price range ay, sabihin natin yung mga 10K or 7K, 4 pa kayo sa isang studio unit na ang liit, and then bunk beds. And then wala namang kapuno-puno dito sa Manila. So parang sobrang lamang ng Los Baños, sobrang lamang ng LB sa part na yon. And I feel like iba lang talaga kasi yung mga UP campus na grabe no, hindi to shade sa UP Diliman. I feel UPD is pretty naman. Pretty,
ang ano ng word na pretty, pero maganda naman ng UPD on its own. Ang laki-laki ng UPD, hello. Pero feeling ko may something kasi about UP campuses na nasa probinsya. For example, feel ko, mafe-feel ko rin sa UP Baguio yung na-feel ko for UPLB. Kasi iba yung experience ng you have to move there. Meron kang buhay na bubuuin pagpunta mo dun. Right? Hindi pa ako nakapunta ng UP Baguio, by the way. But, nung nagbakasyon kasi ako sa Baguio, medyo nakita ko yung sarili ko na, parang magugustuhan ko dito. Anyway, going back, ganun yung kapit ng UPLB sa akin. Pero kasi guys, hindi ko nagustuhan ng UPLB agad because like what I said, I am such a Manila girly at that time. Iba talaga si Yani nung pumasok siya. Although, nung nakapasa ako ng UPCAT, medyo groundbreaking siya kasi feel ko people sa Twitter, nakita nila kung paano ko ipagdasal na sana makapasa ako ng UP. Guys, as in, pangarap ko talaga makapasok ng UP noon. Dream university ko ang UP. Ang mindset ko is UP or nothing. So, nung nakapasa ako, as in, nag-trending pa ako sa Twitter. Ang OOA, di ba? Ang OA ng mga tao, nag-trending pa ako sa Twitter. Tapos, ang daming nagsabi na sobrang LB girly ko daw. Siyempre, at that time, hindi ko alam kung anong meaning nun. What the fuck is LB girly? But now I understand. Feeling ko talaga, I am an LB girly through and through. Hindi ko nakikita yung sarili ko sa UPD. Shockingly, because paano ko ba i-describe ang UPLB? Kasi sobrang warm and tight-knit ng community sa UPLB. So, feeling ko kapag sinabi nilang sobrang vibe, parang ang LB ng vibe mo, Bargas, as in, tapos, no offense talaga sa mga taga-UPD, hindi talaga to shade and dig sa UPD. Pero kasi, for me, kung paano ko tignan yung mga nasa UPD, lalo na din sa mga salamuha ko madalas from them. Sobrang halo kasi and ang daming burgess? Sobrang daming burgess sa UPD. Minsan hindi ko magets yung humor na andon. Feeling ko lang sobrang iba talaga ng culture na meron sila. Ang laki ng campus nila, ang dami nila, and hindi ko alam kung ano yung common thing na meron sila. Kasi madami din naman akong friends from UPD na burgas din naman. Pero ang dami kasi talagang burgis na feel ko lang na overpower yung culture na mas bargas. Ganon. Okay. Wala naman ako dito to talk about UPD. So, ganon kasi sa UPLB, mas rawr. Gets ba natin yon? Mas kalat, mas kanal. Tama ba yung word na kanal? Pero, grabe. Nung lumipat ako ng Los Baños, si Yani na Manila girly, may buhay kasi ako na nabuo in 2 years na nandito ako sa Manila and pandemic. So, yung buhay na nabuo ko nun, nasanay ako na lalabas ako with my friends, pupunta sa cafe, sa BGC, para mag-aral. Ang hilig kong mag-mall that time. So, oo, hindi talaga ako nabubuhay without those urbanized spaces. Urbanized? Urbanized? I mean, urban spaces. Pwede rin naman ating urbanized spaces. Pero yun, hindi ako hindi ako nagka-cafe, hindi ako nagmo-mall. And shit, although very excited ako na lumipat ng LB that time, nahirapan talaga akong mag-adjust. As in, grabe yung feeling of displacement. Feel ko sobra akong nawala nun. Hindi talaga ako nag-start na sobrang mahal na mahal ko ang LB. Meron akong love-hate relationship with the place actually. And I know a lot of people na ganun din. Nag-start ako na hindi ko mayakap yung LB. As in, hindi ko magets why I had to be there. Hindi ko siya gusto. Every weekend, umuwi ako ng Manila. Kasi malapit lang naman ng LB, parang 1 to 2 hours lang na bus. So, hindi ako mapirme dun kasi walang mall. Okay, ang pinakamalapit na mall sa Los Baños or ang pinakamalapit na mall sa LB ay Calamba, SM Calamba. And then, yung SM Calamba, sobrang hirap, sobrang traffic papunta doon. Ang hassle. Also, hindi rin naman very stellar ang SM Calamba. Sorry SM Calamba, love you. Pero gets yun, hindi naman siya super, so parang hindi rin ako inclined na gumala pa sa SM Calamba every time
gusto kong mag-mall. Hindi siya katulad nung andito ako sa Manila na parang if gusto kong mag-mall, puwede akong pumunta kahit saan. If gusto kong mag-explore, puwede akong pumunta kahit saan. Hindi gano'n sa LB. Kasi nga, college town, small community, everything that you need, andun na. Sobrang daming cafe ngayon sa LB, by the way. Pero yung feeling of andun ka lang sa lugar na yon, for Manila Yani na hindi matahimik sa bahay talaga, nahirapan ako mag-adjust do'n. And then, na-feel ko talaga yung homesick and FOMO kasi yung friends ko ay nandito. So, parang uwi ako ng uwi nun sa Manila. Tapos, hindi ako bumubuo ng routine. Okey, hindi ako bumubuo ng routine nun. Hindi ako yung nakikipag-hangout with friends nung una kong lipat, dahil nga yung isip ko nun is very much nakaano lang na, "Okey sa weekend luluwas ako, okey sa weekend uuwi ako." So, every after class hindi ako nakiki-bonding masyado friends with my college friends and classmates. So, ang lungkot! Sobrang embedded sa'kin nung pagka-Manila girly na hindi ko talaga triny i-plant yung sarili ko nun sa LB. I-plant? Ano ka, Nara 3? 4 months? Or I feel like mga almost a year, mga years siguro talaga na nandun ako sa LB na hindi ko gusto na andun ako, gano'n. Tapos sobrang lala pa nun, okey, isang toxic habit ko kasi ay grabe ko rin talaga kasi i-pressure ang sarili ko. Kapag ang career mo ay nasa creative industry and freelancing, I feel like napag-usapan ko na 'to before, compared to courses or careers na nasa STEM na merong defined na steps of how you will progress. Ang hirap mag-work sa creative industry na walang set na pathway of how you should go on sa career mo, how you should start, how you should promote yourself. Like, feeling ko na pag-iiwanan ako nun, okay? Toxic trait siya, feeling ko ng mga students na kumikita na. Ang hirap maging estudyante kapag kumikita ka na talaga. Kasi feel mo parang bakit pa ako nag-aaral? Like, bakit ko pa 'to ginagawa? Meron pa ba 'tong ambag sa career ko? So, sobrang career heavy ako nun. Until now din naman, pero nun kasi like toxic how I approach yung career ko. Feeling ko napag-iiwanan ako, feel ko ang inconsistent ko, and so nagko-cause siya ng unnecessary anxiety sa'kin. Problema ko siya since senior high school ako. Gano'n siya ka-toxic na trait. So, nung nag-move pa ako sa LB, tapos ang daming invite sa'kin for an event nun na hindi ako nakaka-attend kasi nga nasa LB ako. I was studying and busy ako. Tas alam niyo yung nakikita ko nun yung mga other content creators na alam niyo puwedeng isang buong other episode nga yung relationship ko with career and all kasi nag-cause talaga siya ng anxiety and insecurity sa'kin. Kasi malalang toxic trait ko siya. Okay, going back, nakikita ko yung other content creators na pupunta sila sa event na yun, and altogether, it just feels like lahat sila nagpo-progress and me, I'm not. Kasi nasa malayong lugar ako, studying, kahit hindi ko alam ano pang purpose and kung kailangan ko pa ba yung course na yun. So, yung feeling of displacement, yung feeling of FOMO, lahat yon hindered me really from settling sa LB. As in, nakaambag siya sa kung bakit ayaw na ayaw ko sa lugar na yon that time. Which is, looking back, syempre, naiintindihan ko naman yung sarili ko nun, pero medyo nakakaano lang na hindi ko talaga binigyan yung LB ng chance nun. And yun si Yani, when she entered LB, yun si Yani for a year sa LB. Until siguro no mga 4th year ko, doon na nag-change yung mga bagay-bagay. Kasi, feeling ko doon na ako nag-start maging more immersed sa LB. Doon na ako nag-start na mas makilala ko yung culture na meron yung LB noon. Nagkaroon din kasi ako ng position sa org ko noon. So, mas naging required ako to be with my org mates then.
And then, parang pagpasok lang talaga ng fourth year, nag-start na yung after ng classes, magla-lunch out na with my friends. And then, nag-start na, naging normal na rin yung meron kaming mga inuman. Feeling ko malaking part talaga ng pagbuo ng camaraderie namin. Camaraderie, like feeling ko mas naging immersed ako talaga sa community ng LB. Nung nag-start na akong mas maging inuman? Hindi, kasi dun nagkakaroon ng bonding. As in, isang separate episode din talaga ang LB inuman culture. Kahit na-discuss ko na siya dun sa last episode namin. Kaya feeling ko if magkakaroon ako ng part 2 ng lasing moments na episode, feeling ko isasama ko yung LB friends ko or sila CJ kasi ibang ano talaga siya, yung inuman culture. Parang yun na din kasi yung naging bonding ng mga namin nun. Kasi kapag nagiinuman nga, like kapag gabi, sobrang walang tao, walang mga sasakyan. So like, kapag medyo shenglot kayo, as in nagsasayawan kayo sa kalsada, ganun. Tapos ang mura-mura nga ng alak, like what I said. Tapos, thing namin yung nagvi-video okay kami sa Iris. So, yung moments na yon, yung mga ganong aspects of it, yun na yung naging, feel ko mas na-embody ko na siya na, oh my God, nasa Los Baños na ako. Unti-unti, I am here and nagkakaroon na ako ng routine. Meron na akong everyday life in LB that I actually like. Okay, kasi yung first year ko in LB, yung 2023, hindi ko to nabanggit pala. Isa rin kasi sa reasons kung bakit ako luwas na luwas because meron akong partner nun na andito sa Manila. And then, ayun, like, lumuluwas din ako for him kasi hindi magkasama or whatever. So, parang nung senior year ko na nag-break na kami, mas naging, like yung mga tao sa buhay ko, mas naging yung mga kataong kasama ko sa LB. Nag-start na talaga ako mag-warm up dun sa place. And, ang bagal ng buhay sa LB. Siguro, yun yung isang pinakamalaking, sobrang superlative. Pero isa yun sa mga malalaking learnings ko sa LB and isang malaking change na na-impose sa akin ng LB, which is yung matutong mag-slow down. Kasi na-unlearn ko sa LB yung pagiging sobrang fast-paced. Until now naman, may trait pa rin ako na nakikipaghabulan ako. Pero I can cope with it because nung nasa LB ako, I learned how to. When I was in LB, I was far from everything. Feel ko, mas malayo ako sa pressure. I was freely creating content sa pace ko nung andun ako. And then, na-observe ko naman na nabubuhay naman pala ako. Hindi ko lang kung anong hinahabol ko. Bumagal talaga ako sa LB. And that's okay. Okay lang naman pala yun, mga te. Na yung naging buhay ko nun is, papasok ako ng class, tas after ng class, tatambay ako sa cafe, because ang dami ng cafe sa LB, and then if magkakayaan kami ng friends ko na, o inom tayo later, go, or kakain kami sa Lumihan, kakain kami sa Annie's, nagwo-walk din kami every night. Hindi man every night, pero alam niyo yun, if trip namin maglakad sa gabi, go, tatambay kami sa Angel's Burger or sa 7-Eleven sa Agapita. Tapos, kapag weekend, ito na, kapag weekend, may mga weekend market. Love na love ko na every Sunday gigising ako ng maaga kasi pupunta ako sa weekend market. And then, doon na nag-start yung mga weeks na hindi na ako lumuluwas ng Manila. Every weekend. Like, kinakaya ko nang magstay sa LB for 2 weeks. Because I felt like natutunan ko na siyang mahalin. Ang dami ko na rin kasing na-meet na people nun. Nagkaroon ako ng partner nung nasa LB ako. I met someone which I feel like nakadagdag sa kung bakit mas minahal ko yung lugar. Duh! Syempre, nakahanap ka ng tao, mamahalin mo sa lugar na yon. And then, what the hell? Like, sobrang daling i-romanticize nung life na I was forming in LB. I was in a loving relationship. I was going to events na ginagawa lang din ng mga taong nasa community na yon. Sobrang buhay din ng art and culture sa LB. And then, org meetings. And then, naranasan ko ding mag-star? Naranasan ko ding mag-act in a theater play sa LB. And then, basically, you just watch all these people create
something out of their lives. And you're there. And you're part of them. You're one of them. And you just feel loved. As in, ganun siya. Ganun ko siya i-describe. Ang funny kasi, nung nagtitesis kami, habit namin na pag sobrang stress na pupunta kami ng Freedom Park para mag-touch ng grass. Ganun lang yung buhay. Na if you're too overwhelmed, pwede kang pumunta sa Freedom Park just to sit down. That was LB. Sa last year ko, doon. And that's what made me love LB. As a girly na lagi nagmamadali, feeling ko parang, gano'n ako ng LB na, awat, tumigil ka. Kasi andito ka right now. So crazy. Crazy siya. Kasi, hindi rin naman nagtuloy-tuloy yung ganong good relationship ko with LB. Dahil eventually din, nag-go through ako sa breakup. So, sobrang devastating nung breakup na yon na nahirapan ulit akong mahalin yung place na yon. Siyempre, if nakabuo ka ng love in LB, ang hirap magstay dun sa place na yon because everything reminds you of so much. And then, while that was happening, nagtitesis ako. So, medyo dying era na talaga ako nun. So, ito yung patapos na. Ito yung part na pag-graduate na ako. And, nung nangyari yun, parang bumalik ako dun sa gustong-gusto kong umalis ng LB. Not because, for the reason na feeling ko na pag-iiwanan ako, but because, ang hirap magstay dun sa place na yun, that time. So, parang sobrang kating-kating na ako graduate nun. Meron din kasi akong, okay, ito rin. Meron din kasi akong, ewan ko, yabang ba sa sarili ko? Ewan ko kung bakit inimpose ko sa sarili ko na kailangan kong graduate on time. Okay, kasi, first of all, hindi ko rin naman kasi afford na magstay long. Okay, hindi naman ako mayaman, wala akong luxury of time. So, medyo kailangan ko rin talaga graduate on time. Pero sobrang grabe ko talaga pressure yung sarili ko na, ewan ko ba? Hindi ko alam kung anong pinapatunayan ko noon na feel ko sobrang laking, aminin ko na, sobrang laking nun sa pride ko if makagraduate ako on time habang isang content creator. Yabang, di ba? So, halos namamatay na ako nun, Pero ginapang ko pa rin. Kasi gusto kong graduate. Kating-kati akong umalis for some fucking reason. And then, parang gusto ko nang iwan yung college life ko behind. Andun ako sa state na yon. And ang bilis ng mga pangyayari, guys. Kasi the next thing that I know, nag-iimpake na ako. And nililipat ko na lahat ng gamit ko ulit pa Manila. And sumablay na ako. And boom! Nasa Taguig na ulit ako. Whiplash. Na-warshock ako, okay? Sobrang saya. Sobrang saya naman. Nag-graduate na ako. Real. But yung pagbalik ko dito nun sa Manila, dun na pumasok yung sinabi ko nga, grief na hindi ko in-expect. Sobrang crazy na, like, what do you mean paggising ko, hindi ako lalabas para pumunta sa favorite cafe ko? Or hindi ko na kailangan pumasok sa klase. And hindi na ako makakatambay sa Entengs, in Tapsilugan, dun sa Raimundo. And malayo na sa akin yung friends ko. Hindi na katulad before na kahit anong oras sa gabi pwede kaming magyayaan para lang kumain sa 7-Eleven or para lang tumambay kasi magkakalapit lang kami. Ganun sa LB Like, magkakalapit lang kayo ng dorm. Kaya sobrang dali din mag-aya na mag-inuman. Or tumambay sa IC's, my favorite place. Like, what do you mean? Wala na sa akin yung life na yon. And hindi ko man lang napansin na I was leaving all that behind. Because I was so eager to graduate. Or I was so eager to leave. Crazy. Kaya nung sinabi ko sa New Year ep ko na hindi ko talaga na-process ng maayos yung college life or yung graduation ko at least because nung sinut ko yung New Year ep ko na yon, feel ko andun pa yung grief of it all na feel ko until now hindi ko pa rin mag-grasp na wala na ako sa LB. Guys, okay. Crazy. Okay, andyan naman yung pwede ka naman na hindi mo naman kailangan umalis ng LB, pwede ka naman magstay doon kasi that happens. Madaming people na, sabi natin taga Manila sila or taga ibang lugar, na pag-graduate nila, nag-stay sila sa LB. Doon na sila naging based.
And then, marami rin akong kakilala na kasabay kong graduate na andun pa rin sa LB. Yes, that's true. Totoo naman yun. Pwede naman ako magstay sa LB if ayaw ko talagang mag-leave. But the thing is, meron kasi akong gut feeling or basta may feeling inside me that time na nagsasabi sa akin na I have to leave. Not because I hate the place, but because feeling ko yung calling ko is nasa ibang lugar na. Crazy! Na feeling ko yung time that I needed to spend sa LB, tapos na. Kasi na-accomplish ko na yung yung kailangan ko ma-accomplish doon. Kasi realistically speaking, career-wise, mga te, feel ko, nasa Manila yung mga bagay na kailangan ko to pursue what I want. And so, if hindi ako aalis pa nung LB that time, feeling ko, I'll just grow to hate the place. Ulit. So, I left. It felt like, isa siyang chapter na need ko nang i-close because I have to, and leaving is a part of it. Again, ako lang to. Hindi mo kailangan mag-leave just to say na, okay, chapter close na siya. Kasi if you feel like andun pa rin talaga sa lugar na yun yung calling mo, or yung purpose mo, go. Okay? Pero, ayun. Noong time kasi na yun, bumabalik-balik pa ako ng LB. After graduating, as in, sobrang dalas ko pang bumalik ng LB. Tapos, merong nagging feeling inside of me noon na nagsasabi na, bakit, ate, parang bakit andito ka pa? Parang hindi ka dapat andito. May ganon na hindi ko alam paano ko lalabanan that time. Kasi nagpapatong-patong na siya. After graduation, meron akong ganong grief na nafe-feel for LB. And then, pumapasok na rin yung crisis ko sa kung anong mangyayari sa akin after graduating. Parang, okay, shit, paano na ako magiging full-time content creator? Kasi apparently, hindi ko alam kung paano maging full-time content creator. Hindi ko alam saan ako mag-start sa career ko. What the fuck? Like, I thought hindi na ako kiki-season kasi sa isip ko, set na ako noon. After graduating, maghahanap ako ng sarili kong space sa Manila. Ganito mangyayari, ganito. Pero ate, hindi ganun yung nangyari. Pag-move ko dito sa Taguig ulit, na-lost ako. Bakit? Like, yung feeling ko nun is, shit, bakit all of a sudden parang walang-wala ulit ako? Ano to? Crisis talaga siya, guys. Crisis. So, yung crisis and grief, missing LB a lot. Di ko ma-bring yung sarili ko na bumalik at tumira doon ng matagal ulit. Nabaliw na lang talaga, nabuang na lang talaga si ate. So, yun. Sobrang daming nangyari. Sobrang daming emotions that I had to deal with after graduating na hindi ko talaga, I didn't see coming. Pero yun, since months naman na yung nakalipas after all that crisis and grief, masasabi ko naman na feeling ko nasa better headspace na ako right now. Hindi ko pa fully nare-resolve kung ano yung nafe-feel ko na sadness about leaving LB and entering another chapter of my life, kaya makineso. Pero masasabi ko na mas at peace na ako with it. Ngayon, naisip ko, nga naman, hindi naman mawawala ang Los Baños. Bumabalik-balik naman ako sa LB. And ngayon, nakakabuo na ako ulit ng another life or natututunan ko na maging at peace akong asan ako ngayon. Meron akong long-term plan, actually, na someday, gusto kong maging based sa LB if afford ko na siya financially and emotionally. By emotionally, I mean, yung kaya kong tumira doon na hindi ko mafe-feel na, shit, bakit ako andito? Yung secured na ako sa sarili ko enough para masabi na, okay, firm ako sa decision ko na andito ako sa LB. Ganon. Yung hindi na ako insecure sa career ko, hindi na ako insecure sa kung ano mang nami-miss out ko sa Manila just because I'm there. Ganon. So, someday, naman talaga, plan ko na maging based sa LB. Sana, may possibility na mag-change yon kasi baka sa ibang lugar din ko rin pala gusto yung mag-base in the future. Pero, I just feel like hindi na mawawala sa akin ang LB. So, para siyang, you can take the girl out of LB, but you can take LB out of the girl. Hi!
And so, I'm so thankful na na-experience ko siya for my college life. Kaya nga ang daming nagtatanong sa akin na mga student mga bagets na, "Ate Yani, mag-LB po ako," or "Ate Yani, papasok po ako ng college. Ano pong tip niyo?" Ang tip ko lang is actually enjoy sa kung asan kayo right now. Actually, ayoko talaga mag-tip kasi gusto ko nga surprise. Like, fuck around and find out. Gano'n, see for yourself. Kasi dun manggagaling yung plot and yung kwento. Like, you'll create your own story. So, wala talaga akong tip. Kasi pumasok ako ng college na wala rin akong tip. So, para quits lang tayo. Like, para akong, I was raw dogging, gano'n. Raw dogging? Raw dogging ba yung tawag? I was raw dogging college. So, ayun, ang dami kong emotions. Grabe, na-feel sa college life ko. Like, may love-hate talaga siya. Yes, meron akong wish na sana I spent more time being more present nung nasa LB ako. But well, ganun nangyari eh. Wala akong pinagsisisihan. Anything. Lahat ng tao na meet ko doon, lahat ng relationships na nabuo ko doon, routines and communities na naging part ako of nung nasa LB ako, sobrang happy ako na na-experience ko yun. Feeling ko hindi lahat ng tao may opportunity na maka-experience ng ganun for their college life. Kaya super thankful ako for my friends and for the people that I loved while I was in LB. Kasi, parang, sila talaga yung LB for me. Kaya, feel ko nakaka-emotional. Nakaka-emotional makita to kasi, shit! Shit! She lived in LB and that's crazy. Yun lang. I feel like may mga something talaga sa mga lugar na gano'n na malayo sa Manila. Kasi feel ko yung love that I formed for LB, gano'n din yung mga nafi-feel ng mga taong lumilipat sa LU. Kasi nakakahanap sila ng peace doon, malayo sa Manila, meron silang sariling buhay and bubble. And my community, sobrang laking part talaga ng community sa mga places like this. And I can go on and on sa buong LB experience ko, pero I feel like yun na lang muna for now. Para sa mga student na nag-aaral sa UPLB right now, ang sasabihin ko lang is i-enjoy niyo yung moment. Life is kinda different after college. Life is really different after LB. Like, dito sa Manila na lang for example, ang laki ng mundo masyado, feel ko, and ang bilis. Yung tight-knit community na mahanap niyo sa LB, hindi siya kasing dali mahanap dito. I like to believe. And then for other people na lang din siguro, I think explore. Really, sobrang iba yung makahanap ka ng lugar na different from where you grew up or yung nakasanayan mo kasi ang dami-daming tao and experience na nagwi-wait for you. Wow! Like, 22 years old pa lang ako pero feeling ko ang dami ng chapter in my life because big part nun because I moved to LB. And then, ini-imagine ko pa lang na, shocks. Hopefully, madami pa akong years remaining in my life. Ang dami ko pang lugar na mapupuntahan. And ang dami ko pang community na makikipasamahan or magiging part ako of. Ang dami ko pang taong mamimit. Ang dami ko pang taong mamahalin at ang dami pang taong magmamahal sa akin. Grabe no, sobrang live, laugh, love ko right now. Feeling ko impact din to ng LU trip ko recently. Kasi, grabe, dun ko lang talaga na-realize na, damn, something about places like this talaga. LU, Los Baños, shit. So, if you're watching this, I think ito na yung sign mo to go out and find places where you feel like you belong, or you'll belong, or where you feel like mata-transform ka talaga in a different way. It's not easy, but masaya siya. It's a journey. Grabe. Anyway, yun lang. Happy ako that I got to talk about my LB life. Hindi enough ang one episode for it. And namimiss ko pa rin ang LB. Mahal ko ang LB. Mahal ko ang mga tao na meet ko sa LB. And at the same time, I'm happy sa kung asan ako. So, ayun. Grabe! Guys, promise, sobrang big nun. Coming from me, na laging hindi mapirme sa kung asan siya. Feel ko, laking improvement nun.
Thank you so much. Yun na, daldal ko. Thank you so much sa pakikinig sa episode na 'to. I hope hawak-hawak ko yung picture ko, akala mo para akong engot. I hope na-enjoy niyo and I hope naka-resonate din kayo lalo na kung graduate din kayo sa LBU or sa kung saang place man kayo na similar to what I talked about. And thank you kasi hindi kayo nagalit sa'kin na hindi ako nakapag-upload ng episode last week. And thank you because nandito pa rin kayo. Also, salamat sa mga pumunta sa Yanni Space nung event namin nung 31 kasi sobrang na-touch ako. Oh my God, nakalimutan kong banggitin. Ang dami kasing pumunta, may mga bumiyahe pa ng galing Cavite, Siklo. And then, wala lang. Feel ko ang happy ko lang na I got to talk with people na nanonood sa akin. Also, super kind ng words na sinabi nyo. Si Lance from UST, pumunta siya do'n. Oh my God, oo nga, babanggitin ko 'to. Pumunta siya do'n tapos nag-thank you siya sa'kin kasi na-inspire daw siya na i-pursue yung college because of me. Kasi nakikita niya ako no'n na nagbe-breakdown sa UP. Sobrang big thing nun for me kasi hindi ko in-expect na yung mga videos na gano'n na umiiyak ako because ang hirap mag-aral, okay. Part of bakit gustong-gusto ko na rin graduate nun is because ang hirap mag-aral, pero fuck mas mahirap pala yung life after it. So, fuck me, I guess. Anyway, hindi ko alam niyo yun na parang may na-inspire dun sa experience ko na at that time ayaw na ayaw ko. So, sobrang na-appreciate ko yun. Thank you! Ang dami rin nag-stay pa para tumambay at makipagdaldalan sa'min. I hope na-enjoy niyo yung mga binili niyong damit from us and I hope na-enjoy niyo yung time na in-spend niyo with us. Thank you so much. And para sa mga hindi nakapunta, kayo lang, sino ba naman ako, 'di ba? Sino ba naman kami? Yes. Sana makita ko rin kayo soon. Sana makapag-hangout din tayo soon. And ayun, see you sa next episode natin. Feeling ko sa Saturday lalabas yung susunod na episode kasi nga may utang akong episode sa inyo. I-follow nyo yung Yanni's Room sa aming socials at Kwarto ni Yanni sa TikTok and Instagram. Follow nyo ako at Yanni Hates You sa Instagram, Twitter, and TikTok. Siya, Twitter. Also, i-like nyo yung page ko, Yanni Hates You, sa Facebook. Feel ko mas kalokohan yung mga pinagpo-post ko sa Facebook. Mas feel kong mag-shitpost doon. And, ayun. Thank you so much again for being with me and thank you so much for hanging out dito sa Yanni's Room. See you next F. Bye-bye! Are you proud of me? I'm so proud of me. God, I'm so proud of me.